Higit naniniwala si Vice President Sara Duterte na pilit na inuugnay ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kaalyado nitong si Senator Bongo sa flood control scandal bilang paghahanda sa 2028 elections. Giit ng bise, pati umano... di ba nga sila yung sumira dito kay Romualdez at pilit nilang dinadawit sa mga korupsyon, sa mga anomalya dahil sila rin yung nagsasabi na may balak daw tumakbong pagkapangulo si Romualdez. Diba? Ito ng paninira sa kanya dahil posible siyang kumandidato sa pagkapangulo. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Ang ginagawa nilang pag-atake sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo, gusto lang din nun na matamaan yung ako dahil paniwala nila at siguro pakiramdam nila isa ako sa mga kandidato na pagkapangulo sa 2020. Tingnan niyo yung statement no? Pakiramdam nila na isa ako sa mga kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Tandaan niyo yan, take note mga babayan. Yung statement na yan, hanging po yan. No, nakabitin yan. Ibig sabihin, alanganing tatakbo, alanganing hindi tatakbo. Sa 2028 national election, asahan ninyo ang statement na gagawin na, tilalabas nila. Sasabihin yan, mga yan. Tumakbo akong pagkapangulo dahil yan ang gusto ng sambayan ng Pilipino. Asahan nyo yan. Na yan yung sasabihin nila. No, sa ngayon, binibitin kayo. Pero pagdating ng 2028, ang statement ng mga yan, ang sasabihin nila, tumakbo akong pagkapangulo dahil yan ang gusto ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Kayo po ba gusto ninyong tumakbo o maging pangulo? Etong si VP Sara Duterte. I-comment nyo po dyan sa ibaba yung inyong mga opinion. Alright, tuloy natin. Hey, what's up? Welcome back to sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ito po, bad news. No? Masamang balita po kay VP Sara Duterte mga babayan. Bakit po masama itong balita na to kay VP Sara Duterte? Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so eto mga kababayan, masamang balita to kay VP Sara Duterte dahil mayroon pong isang grupo ang nagsampa ng reklamo dito kay VP Sara Duterte. Nag-file po sila dito po sa Office of the Ombudsman para imbestigahan po mga kababayan ang hindi pa rin mapaliwanag na confidential fund ni VP Sara Duterte. At mga intelligence fund ni VP Sara Duterte. Sasabihin na naman yan na nililihis nyo na naman yung atensyon sa akin. Ako na naman yung dinadali ninyo. Galit na galit sila pagka sila yung pagka sila yung binabalikan ng ibang grupo para kasuhan, para ireklamo. Pero sila, wala ring tigil ng banat sa ating administrasyon. Diba? O ito po mga babayan, ang grupong Tindig Pilipinas ay nagsampa po o nag-file po ng sulat dito sa Ombudsman para imbestigahan po uli ang confidential fund at intelligence fund ni VP Sara Duterte. Okay, so panoorin natin itong mga balita na ito mga babayan para mas maintindihan po natin. Okay? Let's go. Wala raw kapangyarihan ng ombudsman na patalsikin ang pangalawang pangulo. Pero pwede pa rin siyang masampahan ng kaso. Yan ang sagot ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kasunod ng panawagan ng isang grupo na siyasatin ng ahensya ang confidential funds ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
Masusing investigasyon ang ngayon panawagan ng grupong Tindig Pilipinas sa Office of the Ombudsman tungkol sa kontrobersyal na confidential at intelligence funds ni Vice President Sara Duterte na Eto kasi mga babayan, hanggang ngayon hindi pa rin nila maipaliwanag ng maayos. Gaya na nangyari dyan sa sa hearing po ng kanilang budget. Nung una, tinanong siya tungkol doon sa confidential funds. Okay na, tuwa sila doon sa budget. Nung hindi siya umattend, ayun, tinapyasan ang budget ng Office of the Vice President. Kasi nga naman, mga kababayan, baka mamaya maulit na naman. At ang nakakainis lang dyan, patuloy silang binibigyan ng budget, mga kababayan. Pero patuloy rin yung banat nila sa gobyerno. Diba? Yun na lang ata ang trabaho nito kundi ba natin yung administrasyon Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Bilang sa mga naging basihan ng impeachment complaints laban sa kanya. Sa liham na personal nilang isinumiti ngayong araw, isa-isang nilatag ng grupo ang mga aligasyon laban sa bise kung saan maliban sa kanyang CIF, nilalaman din ang anilay betrayal of public trust at paglabag sa saligang batas. Matapos daw nitong aminin na kumontak siya ng assassin na papatay sa first couple at kay nooy House Speaker Martin Romualdez. Meron ding aligasyon ng panunuhol, hindi paglalabas ng kanyang SALN at iba pa. Kung meron pong investigasyon na pwedeng gawin ng ombudsman sa in the current time frame before February para mas malaman din po natin kung ano yung nangyari sa confidential intelligence funds ni VP Sara Duterte, ano nangyari sa laptop procurement sa panahon ng DepEd. Parang parte pa rin ito sa panawagan namin ng complete transparency tungkol sa lahat ng mga anomalya na nagaganap sa ating gobyerno. Higit 600 million pesos na CIF ang sinasabing nagastos ni Duterte sa kanyang opisina at sa nooy pinamumuno ang Department of Education. Noong Martes, ibinunyag na ni Duterte kung saan niya ginastos ang bahagi ng pondo mula sa DepEd. Ginamit daw ito sa investigasyon ng overpriced laptop scandal sa ahensya. Umaasa naman ang grupo na makahanap na sila ng may dadahilan. Sabi sa inyo hindi agad sasagot yung mga yan kasi maghahanap sila ng pwedeng idahilan dyan. Sinabi ko na yan dati. At hiling tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin ang bagong ombudsman. Sa panig naman ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, bagaman wala silang kapangyarihan na alisin sa pwesto ang bise, maaari pa rin naman itong masampahan ang kaukulang kaso. Pwede talaga imbestigahan yan, pwedeng maharap sa kaso, pwedeng masentensyahan, basta ang korte ang masasabi niyan. Wala pang pahayag mula sa panig ng Vice Presidente tungkol sa issue. Para sa Diba? Ito pa mga babayan, ito muna. Panoorin natin to isa. Hinihiling ng ilang grupo na imbestigahan ng ombudsman ang kontrobersyal na paggastos ng milyong-milyong confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Giit ng grupong Tindig Pilipinas, di naman sinabi ng Korte Suprema na mali ang laman ng impeachment complaint laban sa bise. Mali lang daw ang paraan ng pag-akyat nito. Matatanda ang in-archive ng Senado ang impeachment complaint laban sa bise matapos ideklara ng Korte Suprema na nilabag nito ang nakasaad sa saligang batas na isang impeachment complaint lang ang pwedeng pagulungin sa loob ng 1 taon. Sabi ng Ombudsman, i-impeach talaga to si VP Sara. Sisina nila ang issue ng confidential funds ng bise at pwede raw nilang magamit ang mga nabanggit sa impeachment complaint. Pwede raw maharap sa kaso ang impeachable officer tulad ng bise, pero kailangan pa rin idaan sa impeachment ang pag-alis sa kanya sa pwesto. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Vice President Duterte. Ito pa mga babayan, idugtong na natin yung mga balita na yan, mga babayan. Nananawagan ang ilang grupo sa ombudsman na imbestigahan ang paggamit sa milyong-milyong pisong confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Tiniyak naman ng ombudsman na inuungkat na nila ito at nakatutok si Salima Refran. Hinimok ng Grupong Akbayan at Koalisyong Tindig Pilipinas ang Office of the Ombudsman na imbestigahan na
ang kontrobersyal na paggamit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential at intelligence funds. Nananawagan po kami sa Ombudsman na seryosohin po yung mga kaso laban kay VP Sara Duterte, investigahan yung articles of impeachment dahil hindi nga naganap yung inaasahan po nating trial sa Senado. Ilang miyembro ng Tindig Pilipinas ang nagsilbing citizen complainant sa isa sa mga impeachment complaint noon laban sa bise sa Kamara. Hindi na dininig ng Senado ang nakarating sa kanilang articles of impeachment dahil sa puna ng Korte Suprema na nilabag nito ang utos ng konstitusyon na isang impeachment complaint lang ang maaaring pagulungin laban sa isang tao sa loob ng isang taon. Sa Pebrero pa maaaring sampahan ng impeachment complaint ang bise. Base sa decision ng Supreme Court, ang sinabi naman nila, hindi naman mali yung laman ng impeachment complaint, mali lang daw yung pamamaraan kung paano ito naiakyat. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, maaari nilang magamit ang mga nabanggit sa impeachment complaint. We can use that information. It's a guide for us to evaluate issues properly. Babalitaan namin kayo kung ano naging aksyon ng aking opisina. Tungkol dito, malamang naman yan, fact-finding yan eh. Hunyo nang irekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa Office of the Ombudsman na sampahan din ng reklamong kriminal, sibil at administratibo ang bise. Base sa investigasyon ng komite, mahigit kalahating bilyon o 612 million pesos na confidential funds ang na-disburse sa pamumuno ni Duterte sa Office of the Vice President at Department of Education. Binubusisi na yan ng Office of the Ombudsman. Ang impeachable officer pwedeng maharap sa kaso, kaya lang, wala sa poder, wala sa kapangyarihan ng ombudsman na alisin sila sa opisina. Impeachable officer yan eh. Kaya impeachment pa rin ang proseso kung nais natin silang mawala sa opisina. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni VP Sara Duterte. Okay, so eto mga kababayan, no, yung isang balita tungkol po dyan, ay iugnay na rin po natin. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, ma'am. Hello po, Sir Alvin, Ms. Doris, at syempre sa mga tagapakinig natin ngayong umaga. Let's go straight to the point. Ang gusto ninyong mangyari ngayon, imbestigahan din ang sinasabing katiwalian laban kay Vice President Sara Duterte. Yes po, Sir Alvin. Tayo ay nagpunta kahapon sa Office of the Ombudsman para hilingin na bilisan ng investigations, lalo na dun sa mga allegations of corruption kay VP Sara. Kasi napansin natin na parang si VP Sara ay binabago ang kwento, tapos pumuporma pa na siya ang pumupuna sa korupsyon sa gobyerno. For us, this is the height of hypocrisy kasi just months ago siya ay na-impeach at kinakaharap yung sariling pagsagot niya dun sa personal part niya sa ilalim ng CONPI and intelligence funds. Kaya napakahalaga na klaro sa atin, sa akbayan, sa Tindig Pilipinas, galit tayo sa lahat ng kurakot at kasama si VP Sara sa dapat managot. Opo. So, parang kumbaga, ang gagawin natin dito, kasi ang sasabihin na naman ni Vice President Sara, kita nyo, ilililis nyo na naman sa akin, ako talaga ang target ninyo, after all. Wait, Chan. Well, klaro naman kasi, lalo na in the investigations na naganap in the past Congress, na may dapat talagang panagutan si VP Sara. Hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung sino si Mary Grace Piatos. Alangan namang patakasin natin siya. So, kung gusto nating managot lahat ng kurakot at tayo ay nakaabang na talagang may makulong in the next few days leading up to our next big protest ng November 30, ay hindi natin pwedeng hayaan na si VP Sara pa yung humahijack sa galit ng taong bayan. Kasi, klaro sa atin, dapat kung sino yung nakikita natin na mataas yung posisyon, tapos klaro din na ng abuso ng kanilang pwesto ay dapat managot. So, hindi dapat ito mabaon kasi ang impeachment patay na. No. So, hindi dapat mabaon sa namatay na impeachment yung mga akusasyon laban sa pangalawang Pangulo. Yes, ang sabi nga ng ating mga kabataan, hindi pa safe si VP Sara sa pananagutan sa panawagan ng pananagutan ng taong bayan, at hindi pwedeng makalimutan kasi habang tayo ay nakatutok sa budget at sa pananagot doon sa ghost projects
lalo na yung mga flood control na na-uncover natin, ay hindi naman pwedeng kalimutan yung Ghost Project sa ilalim ng Confi Funds ni VP Sara. So napakahalaga na hindi makalimutan ng taong bayan kasi sinusubukan pa ni Sarang baluktutin eh. Sabi niya ginamit daw niya yung Confi Funds to investigate corruption sa DepEd. So talagang na binabaliktad yung kwento at hindi natin papayagan yon. Pero sa palagay mo, ma'am, meron tayong pag-asa na malaman talaga ang katotohanan considering yung mga actuations nga po ni VP Sara ngayon at mga statements niya. Partner, ang tawag mo doon, belligerent ba ang tawag doon? Masyadong belligerent? Ayun nga po, Ma'am Doris, tayo ay cautiously optimistic, lalo na meron tayong bagong ombudsman na mukhang intent naman na buksan itong nakikita nating mga napakaraming cases of corruption and dapat kasama doon yung corruption na ginawa ni VP Sara under her office, hindi lang as Vice President, pero sa DepEd din. Ayan. Ay, balitaan mo kami, kapranggot lang. Yung November 30, ano ang maaasahan ng sambayanan sa November 30 rally? Saan ba ito gagawin? Doon pa rin sa dating lokasyon? Dalawa pa rin? Merong Luneta, merong People Power Shrine? Ay. Well, binubuo pa natin yung mga plano pero we're hoping na magkita-kita tayo muli sa EDSA, lalo na yung ating mga kasama sa Tindig Pilipinas at gayon din sa Trillion Peso March ay nananawagan ng White Friday protest sa EDSA leading up to November 30. So ang ating panawagan sa ating mga kababayan, kita-kits muli tayo sa EDSA. Kung saan exactly sa EDSA mag-a-announce po tayo para maipakita natin na hindi ito isang action lang. Tuloy-tuloy yung ating pagbabantay at ito yung panata natin hanggang sa may managot, hanggang sa tuluyang may makulong sa mga nakikita nating corruption. Kayo ba'y naiinip din sa akbayan sa Tindig Pilipinas sa atin ito Coalition Rafaela? Kasi yung mga negosyante naiinip na parang tila bagay, parang bumagal yung usad, Ang tagal, medyo matagal-tagal na. Pero parang hindi gano'n tumigil. Parang bumagal yung, yung usad ng plot. Correct. Kaya nga po nag-launch na kami ng countdown Kung nag-countdown po ito hanggang November 30, so 40 days na lang po, ang aming pong ultimatum sana dapat bago magkita-kita sa November 30, meron ng nakulong or meron man lang mga kaso ng na-file yung ICI. Dahil talagang medyo naiinip na ang taong bayan kasi ilang taon na rin tayong niloloko pala at ang daming ghost projects. At gayon din, sa tingin namin, mahalagang bagay kasi na hindi naka-livestream yung ICI hearings. Kaya ang taong bayan mas lalo pang nainip. Sige, good luck sa inyo, Rafaela. Maraming salamat, ha. Thank you very much. Okay, so yan, mga kababayan, no? At ito naman, yung sabi ni VP Sara na sinisiraan lang daw siya, mga kababayan. Kasi tatakbo daw siya ng pagkapangulo sa 2028, kaya siya pa sinisiraan, mga kababayan. Kaya akala ko ba hindi na siya tatakbo, mga kababayan? Diba? Akala ko hindi siya tatakbo. Diba? Magulo talaga statement na itong mga to. Pinanatan ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon dahil sa mali paninira sa kanya at ang ugat daw nito ay ang posible niyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Live mula sa TV5 Media Center ng Una sa Balita, si Camille Samonte. Camila, ang basihan ang pahayag na yan ng Vice Presidente. Jiggy, naniniwala si Vice President Sara Duterte na pilit na inuugnay ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kaalyado nitong si Senator Bongo sa flood control scandal bilang paghahanda sa 2028 elections. Giit ng bise, pati umano... di ba nga sila yung sumira dito kay Romualdez at pilit nilang dinadawit sa mga korupsyon, sa mga anomalya dahil sila rin yung nagsasabi na may balak daw tumakbong pagkapangulo, si Romualdez. Diba? Ito ng paninira sa kanya dahil posible siyang kumandidato sa pagkapangulo. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Ang ginagawa nilang pag-atake sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo
gusto lang din nun na matamaan yung ako. Dahil paniwala nila at siguro pakiramdam nila, isa ako sa mga kandidato na pagkapangulo sa 2020. Tingnan niyo yung statement no? Pakiramdam nila na isa ako sa mga kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Tandaan niyo yan, take note mga kababayan. Yung statement na yan, hanging po yan. No, nakabitin yan. Ibig sabihin, alanganing tatakbo, alanganing hindi tatakbo. Sa 2028 national election, asahan ninyo ang statement na gagawin na, tilalabas nila. Sasabihin yan, mga yan. Tumakbo akong pagkapangulo dahil yan ang gusto ng sambayan ng Pilipino. Asahan nyo yan. Na yan yung sasabihin nila. No? Sa ngayon, binibitin kayo. Pero pagdating ng 2028, ang statement ng mga yan, ang sasabihin nila, tumakbo akong pagkapangulo dahil yan ang gusto ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Kayo po ba gusto ninyong tumakbo o maging pangulo? Etong si VP Sara Duterte? I-comment nyo po dyan sa ibaba yung inyong mga opinion. Alright? Tuloy natin. Jiggy, isinisi naman ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos kung bakit lumala ang korupsyon sa pamahalaan. Marami raw ang umasa kay PBBM na susolusyonan ito pero kabaligtaran pa raw ang nangyari. Hindi rin daw siya kumbinsido sa investigasyon na ginagawa ng ICI. Jiggy? Camille, bakit daw hindi kumbinsido si VP Sara sa investigasyon ng ICI? Jiggy, para kay VP Sara, hindi naman kailangan buuin ang Independent Commission for Infrastructure. Hindi naman daw kailangan ng isang komisyon para magsagawa ng case build-up. Pwede naman daw idiretso na sa Ombudsman ang pagsasampa ng reklamo. Narito ang pahayag ni VP Sara tungkol dyan. Nagawa sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, yun na yung official na kwento ng nangyaring korupsyon. So paniwala ko, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumakas. Jiggy, simple lang ang sagot dyan ng ICI. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, bumabase lamang sila sa mga ebidensya na ipinipresenta sa kanila at ito ang naratibo nila. Jiggy? At Camille, may panawagan din ng grupo ng mga negosyante kay PBBM kaugnay sa issue ng korupsyon. Anong sinabi nila tungkol dito? Jiggy, nanawagan ang Philippine Chamber of Commerce and Industry kay Pangulong Bongbong Marcos na aksyonan na nga ang problema sa katiwalian. Malaki raw ang kontribusyon ng mga negosyante sa pagbabayad ng buwis pero hindi naman daw nagagamit ang pondo ng tama. Gusto rin ng PCCI na bigyan ng kapangyarihan ang ICI na mag-prosecute doon sa mga mapapatunayang sangkot sa anomalya. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Okay, so yan mga kababayan, no? So ano masasabi po ninyo dyan? Okay, so i-comment na lang sa ibaba nyo mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang yung Mobs Hits sa Mobs TV. Peace. I'm out.